Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay ngayon na nga ba mag-uumpisa ang altcoin season. Ayan, ngayong buwan nga ba ng May 2024. At maliban po rito ay kilalanin po natin ang tatlong mga cryptocurrencies na dapat po nating tutukan ngayong buwan ng May. Yan, lalong-lalo na kung sakaling dito po talaga nag-umpisa ang altcoin season. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ethereum is in a bullish reversal pattern. Yan po ang unang featured na altcoin natin dito. Yan ay walang iba kundi si Ethereum. At sabi rito ay mukhang ang kanyang presyo ay naglalaro sa isang bullish reversal pattern. Yan ang sabi rito ay a falling wedge is a bullish chart pattern characterized by converging trend lines sloping downward, indicating a potential reversal from a downtrend. Kaya yan, ang falling wedge pattern na ito ay dito po sa ayan, meron po tayong chart dito. Ito po ay 12-hour chart ni Ethereum mula po sa datos ni Binance. Ngayon ay yung falling wedge pattern niya rito na nabuo ay ayan, yung kulay itim po na dalawang linya na ito na bahagyang nagpababa or bumaba sa kanyang direksyon. Kaya yan, falling, kaya tinawag po siyang falling wedge pattern. Habang ito ay napupunta sa dulo nito ay paliit ng paliit yung espasyo na ginagalawan ng market price ni Ethereum. Kaya ayan, kaya yan po ang isang falling wedge pattern. Ngayon ay isa po itong bullish pattern kung saan ay kapag meron po tayong nakita na ganitong pattern ay sa kadalasan ay dito po siya nagkakaroon ng breakout sa upper portion nito. At kapag nagkaroon po ito ng breakout ay biglang makakaranas po ito ng isang price surge or mabilisang pag-angat sa kanyang presyo. Kaya ayan, meron po siyang linagay dito na kulay green. Ayan. At ito po yung nagsasabi or nagpapakita po sa posibleng akyatin ni Ethereum kung sakaling siya ay nagkaroon ng breakout dito sa upper portion ng kanyang falling wedge pattern na ito. Ayan, posible po siyang umangat sa presyong $3,695.75. Yan po ay may katumbas na 16.76% mula po dito sa presyo dito. Ayan, nasa ilalim ng $3,200 na presyo. Kaya yan, based on this pattern, the target for ETH is 16.7% above the upper trend line marked as 3,695. Kaya yan, sa itaas lamang po ng ayan, sa itaas lamang po ng upper trend line. Yan, nasa presyong 3,695. Ayan na nga. Yan, ito po siya. Kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito. Yan po yung pinaka-target dito. Kaya yan, posible pong makaranas ng isang reversal itong si Ethereum ngayong buwan na ito kung sakaling siya po ay magkakaroon ng breakout sa kanyang falling wedge pattern na ito. At mukhang yan po ay magaganap ngayong buwan ng May. Pero ayan, pero dapat po nating tandaan na pwede na rin po siyang pwede pong ma-invalidate yung falling wedge pattern natin dito. At ma-i-invalidate po siya kung pag nagkaroon po siya ng breakout dito sa lower portion ng ating falling wedge pattern na ito. Kaya yan, if support of $2,991 is broken, Ethereum could fall to $2,800, invalidating the bullish thesis. Kaya yan, kung nabasag daw po ang support line dito sa 2,991, ayan po yan, yung dash line na yan. At kung nabasag daw po yan ay mai-invalidate na daw po yung ating pattern na ito at hindi po matutuloy yung kanyang pag-angat sa presyo dito. Kung saan ay mas makakaranas po siya ng patuloy na pagbagsak sa kanyang presyo kapag yan po ang nangyari dito.
At sunod naman po dito ay si Helium or HNT, set to reverse the death cross. Kaya mukhang ayan, nakakaranas nitong mga nakalipas po kasi na araw ay nakaranas po siya ng death cross pattern. May lumabas pong death cross pattern na signal sa kanya, kaya nakakaranas po siya ng kanyang pagbagsak. Pero mukhang yung kanyang death cross pattern na ito ay mukhang patapos na at magkakaroon na ng reversal kung saan ay dito na makaka-recover ang bumagsak na presyo ni Helium or HNT. Nevertheless, the recent recovery is close to not only invalidating the death cross but also forming a golden cross. Kaya yan, kung pag sinabi po natin kasing death cross ay yan po ay mula sa dalawang moving averages. Yan, isang 50-day exponential moving average at saka 200-day EMA or exponential moving average. Kapag nag-cross po yan ay yan ay maaring magbigay ng death cross pattern or at saka golden cross pattern. Kung pag death cross pattern yung lumabas ay babagsak yung pabagsak yung signal nito. Yun, nagbibigay po tayo ng signal na babagsak ang market price ng isang crypto asset. Pero kung pag golden cross ay tataas naman po ang presyo nito. Kaya yan, dito po nabuo yung death cross pattern. Yan, mga nasa April 14, 13, mga April 14 po siguro or 15, 13. Yan, 14 or 13 nabuo yung death cross pattern na yan. Kung saan ay ito po yung kulay red. Ito yung kulay red ay ito po yung 50 EMA. Yung kulay blue naman ito ay ito yung 200 EMA. Ngayon ay nag-cross po. Kapag nag-cross yung ating kulay red dito na or 50 EMA ay death cross po yan. At ibig pong sabihin ay babagsak ang market price ng isang crypto asset. Katulad na lamang po ng nangyari dito kay Helium. Yan, nag-cross po siya kaya bumagsak siya. Pero yung kabaliktaran naman po nito ay kung pag itong 50 EMA or kulay red na linya na ito ay nag-cross siya at napunta sa ibabaw ng kulay blue or 200 EMA line natin dito ay yan naman po yung golden cross at ayan, uptrend naman po yan na signal or aangat ang market price ni Helium. Kaya ayan, kung pagkasakaling nangyari po ito at umangat yung ating 50 EMA dito na ayan, line at nagbumuo siya ng isang golden cross pattern ay ayan po ang posibleng mangyari dito kay Helium. Aakyatin po niya ang presyong 8.0178. Kaya yan po ay makapagbibigay ng 26.51% na gain kung sakaling nangyari ito. Kaya yan, nevertheless, the recent recovery is close to not only invalidating the death cross but also forming the golden cross. Ayan na nga, malapit na po siyang bumuo ng golden cross pattern. This could push HNT's price beyond the 6.33 resistance level to flip it into support. Ayan na nga, kung mababasag po niya yung kapag nagpatuloy po ito at nabuo yung golden cross pattern ay mababasag na rin po niya ang resistance line dito sa 6.33.75 at magiging support po ito. At pagkatapos po niyan ay dito na po niya magagawang akyatin ang presyong $7 to $8. Yan, ang sunod naman po dito kay Helium ay itong si Shiba Inu. Can Shiba Inu escape from the descending channel? Ayan, meron daw po kasi siyang isang pattern naman dito na isang descending channel. Ayan po siya. Ito naman po yan. Ayan, pero para sa atin ay tinuturing po natin na ito po ay isang bullish flag pattern. Pero mukhang nagiging descending channel na pattern na po na ito kasi nagiging mahaba na. Kaya kung mahaba na po ito, isang pwede na rin po nating tawagin na isang descending channel. Kaya yan, ganito na rin po yung nasa ating technical analysis dito kay Shiba Inu kanina. At ang sabi po rito ay a breakout above the upper trend line at 40 digits 2584 could translate to 29% growth
for the meme coin, potentially sending it to 40 digits 33 32. Kaya yan, kung sakaling mababasag, kung pagsakaling dito daw po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion ng ating descending channel na pattern na ito, ay ayan, aakitin po niya ang presyong 40 digits 33 32. Katumbos po yan ng 28.90% na gain. Ayan po ang posibleng mangyari rito. The rise could come in May provided the meme coin does not witness a decline on the daily chart. Ayan, magaganap po ito. Posibleng maganap po ito ngayong buwan ng May, yung breakout na ito. Basta hindi daw po makakaranas ng price decline itong presyo ni Shiba Inu dito sa kanyang daily chart time frame. Or at least losing the support of 40 digits 2268 could send SHIB lower to fall below 40 digits 2. This would invalidate the bullish thesis, increasing the potential fall losses. Kaya ayan, yun nga lang. At kung pag bumagsak daw ang presyo ni Shiba Inu at nabasag yung kanyang support line dito sa 40 digits 2268, ayan po siya, yung dash line na ito na nasa ilalim. Napakalapit lamang po ito sa presyong na ginagalawan ngayon ni Shiba Inu. Kung saling nabasag daw po yan, ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 40 digits 2. At mukhang halos malapit na po rito sa lower portion ng ating descending channel pattern na ito. At maliban po dyan ay kung nangyari po yan ay posibleng magtuloy-tuloy pa yung kanyang pagbagsak at maaaring makaranas pa siya ng mas malaking losses or pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya yan naman po ang posibleng mangyari dito. Kaya yan po ang mga tatlong mga cryptocurrencies na dapat daw po nating bantayan ngayong buwan ng May. Ayan. Kung nagpakita po ang mga ito ng magandang performance, ay malamang indikasyon ito na nag-uumpisa na ang altcoin season. Pero pag hindi po sila nagpakita ng magandang performance, ay malamang ay wala pa tayo sa altcoin season. Kaya ayan, yan pong muli si Shiba Inu, itong si Helium or HNT, at saka si Ethereum. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.